Sa ating pananalangin, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at kausapin po natin ang ating Panginoon. I-treat nyo po ang panalangin ito bilang sarili ninyong panalangin. Open din po or pwede rin po kayong mag-add manalangin sa inyong mga kinauupuan. Ang goal po natin, isama-sama tayong makapagtaas ng ating mga hinaing, ang mga naisin natin sa ating Diyos na buhay. Pagpasalamat sa ating Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng Diyos, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Kaya naman patuloy ka namin itinatanghal, itinataas sa kalagitnaan ng mga lingkod mo na narito, Panginoon, na sama-sama, nagkakaisa, Panginoon, na nagtataas ng aming mga panalangin sa iyong banal na harapan, dakilang Diyos. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Naranasan po namin ito sa isang buong linggong nagdaan, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw, Diyos namin, Panginoon, ang nagpakita, Panginoon, na hindi imposible, Panginoon, na mapangyari ang lahat ng bagay kung kami may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sapagkat nakamit namin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo sa isang buong linggong nagdaan, Panginoon. Lord, salamat sapagkat hindi po kami nagalaw ng kaaway, Panginoon, sapagkat naroon ang pagsama mo, ang pagkilos mo, ang kapangyarihan mo na siya po pumoprotekta sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat hindi po kami nagugutom, Panginoon, sa kabila, Lord Jesus, ng pagtaas ng mga bilihin, Panginoon, pagliit ng sahod, Panginoon, inflation, Lord Jesus. Lord, salamat sapagkat wala itong power sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, sapagkat tanging ikaw lamang, Diyos, Panginoon, na aming pong pinagkakatiwalaan at aming sinasandalan, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat ikaw din po, Lord Jesus, ang siyang sumasama sa amin, Panginoon, sa mga panahon na kami nalulungkot, Panginoon, sa mga panahon na kami nanghihina, Lord Jesus, sa mga panahon na kami nababagabag, Panginoon, sa mga panahon na feeling namin, Lord Jesus, hindi na po namin kinakaya ang mga bagay, Panginoon, sa mga panahon na nakaklaud ang aming emotions, Panginoon, ang aming paningin, Panginoon, ang aming pag-iisip, Lord Jesus, ng mga bagay na pinipid sa amin ng kaaway, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ikaw ang patuloy na nagliningning, Panginoon, sa aming mga isipan, sa aming mga daanan, Panginoon. Ikaw ang nagpo-comfort, Lord Jesus, sa mga anak mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Patunay yun, Jesus, ng kabutihan mo po, Panginoon. At patunay din po yun, Panginoon, ang sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, na amin pong pinagbulay-bulayan kanina, Lord Jesus. Na kung kami mananatili sa iyo, Panginoon, hindi kami magbibigo, Panginoon, sapagkat ipagkakaloob mo po sa amin, Panginoon, ang aming mga naisin kung ito ay naaayon sa naisin mo, Lord Jesus. Lord, salamat po, apaw-apaw dahilan upang kami magpasalamat sa iyo, Panginoon. Kulang ang buong araw, Panginoon, kung ilalatag namin ang lahat ng kabutihan na gagawa mo, simula pag-gising hanggang sa aming pagtulog, Lord Jesus. Kaya naman, patuloy po kami magtataas ng aming papurit pagsamba sa iyo, Panginoon. Tanda, Lord Jesus, ng aming pagkilala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at totoo sa buhay ng bawat isa sa amin, dakilang Ama. Lord Jesus, sa mga oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Amin pong muling itinataas ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Lord, kinikilala po namin na kami po'y nagkakasala, na kami po'y nagkukulang sa iyo, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na ikaw ang aming sinusundan, naroon pa rin po, Panginoon, na kami ay nadadaig, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nabubulag, Lord Jesus, na minsan, Panginoon, kami po ay tumitiwalas, Panginoon, sa mga layunin mo, Panginoon, sa naisin mo, Panginoon, para sa amin, Lord Jesus. Lord, ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming linisin, Panginoon. Siyasatin mo po kami, Panginoon, at kausapin mo po kami, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magtuwid sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Lord, hindi po kami masaya na humaharap sa iyo na punong-puno ng kasalanan, Lord Jesus. Sapagkat ang nais po namin sa bawat pagtayo, bawat pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw namin sa iyo, Panginoon, ang matanggap mo ay the best, Lord Jesus, sapagkat ikaw ang the best of all the best, Panginoon. Lord Jesus, ang aming pong dalangin, patuloy mo po kaming linisin ng iyong dugo, Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon po kami ng malinis na puso, Panginoon. Purify us, Lord Jesus, Panginoon. Nang sa gayon, maging karapat-dapat po kami sa aming bawat na paglapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, sapagkat sa kabila ng yan, Panginoon, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Lord God. Lagi mo po kaming tinatanggap, Panginoon.
At hindi mo po kami tinatalikuran, dakilang Diyos, sa kabila ng aming pagiging unfaithful sa iyo, Panginoon. Ang aming dalangin, Lord Jesus, teach us to be faithful, Panginoon. Nang sa gayon, makalakad kami ng tuwiran, Panginoon, sa daan na nais mo, Panginoon, patungo sa trono mo, Lord Jesus, ngayong nalalapit na ang iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa Grace from Heaven Church, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na narito, Panginoon. Salamat sa aming mga tagapagpamuno, Panginoon, sapagkat nagpapatuloy, Panginoon, ang sambahan mo, Lord Jesus. Patuloy po namin nagagampanan, Lord God, ang aming pong tungkulan na ihayag ang salita mo, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord Jesus. Lord, wala po kaming inaangkin na kahit ano, Panginoon, sa lahat ng katagumpayang ito, Panginoon. Bagkus amin pong patuloy na kinikilala na kung wala ka, Lord Jesus, hindi po mangyayari ang lahat ng ito, Panginoon. At ito, Lord Jesus, ang nagpapagalak sa amin sapagkat patunay po ito na buhay ang aming Diyos sa Grace from Heaven Church, Panginoon. Buhay ang aming Diyos sa kalagitnaan ng mga lingkod mo, Panginoon, na nagpapatuloy sa aming pong pagsuserve sa iyo, Panginoon, at pagbibigay ng buhay namin sa iyo, dakilang Ama. Lord, ang aming pong dalangin ay patuloy na ikaw ang siyang sumama sa amin, Lord Jesus. Palakasin mo po kami patuloy, Panginoon, hindi lamang po physical, Panginoon, pati sa aming spiritual, Lord Jesus. Nang sa gayon, maging warriors po kami, Panginoon, sa aming pong paglilingkod sa iyo. Hindi po kami yung mga natitisod, Lord Jesus, pagkos kami po, Panginoon, ang maging mga anak mo na hahatak, Lord Jesus, sa iba pang mga anak mo na hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga nanlulupaypay, Panginoon. Lord God, samahan mo po kami. Nang sa gayon, patuloy po kaming maging asin at ilaw ng sanlibutan, Panginoon, gaya ng pagkatawag mo sa amin, Lord Jesus. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. At alam po namin na hindi mo po kami bibiguin, Lord God. Sapagkat kami buo na nagtitiwala, Lord Jesus, sa kapangyarihan mo at sa lahat ng magagawa mo, Panginoon. Lord, gayon din po, itinataas namin ang aming mga kapatiran na wala sa lugar na ito, Lord Jesus. Lord, maiksi ang aming kamay, Panginoon. Subalit hindi po namin dililimitahan, Lord Jesus, ang kapangyarihan mo, Panginoon, na kaya kaming abutin sa lahat ng aming kalagayan, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon. Tinataas po namin sama-sama ang aming mga kapatid na wala sa lugar na ito, Lord God. Lord, alam mo po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo po, Panginoon, kung ano mang kanilang ginagawa sa mga oras na ito. Tumatakbo sa kanilang mga isip, Panginoon. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon. Gaya, Lord Jesus, na ginawa mo, Panginoon, sa buhay namin na kami nanumbaling sa iyo, Panginoon. Gayon din po ang aming pagtitiwala, Lord Jesus, na ang aming mga kapatid na noon namin nakakasama, babalik at babalik, Panginoon, sa lilim, Panginoon, ng mga pakpak mo, Panginoon. Babalik, Lord Jesus, sa kanilang pugad na Grace from Heaven Church, Panginoon. At higit sa lahat, Lord Jesus, mananabit, Panginoon, na muli kang papurihan, na muli kang palakpakan, na muli kang sayuan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, Amang Banal. Lord God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, mga karatig bansa, Panginoon, ang buong mundo, Lord God. Lord, tunay nga po yung sinabi ng iyong kapatid, Panginoon, na samot-sari ang balitang aming naririnig, Panginoon. Maraming mga bagay na nangyayari, Panginoon, subalit naniniwala po kami na lahat ang iyon, Panginoon, ay aligned, Lord Jesus, sa mga salita mo, Panginoon, sa paglapit, Panginoon, at paglapit ng iyong pagbabalik, Lord God. Imbis na kami matakot, Panginoon, kami po ay nagagalak, Lord Jesus, sapagkat malapit ka po namin makitang muli, Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Yun ay upang makamit namin, Panginoon, or dumating kami sa pagkakataon na makita ka namin ng tuwiran, Panginoon, face to face, Lord Jesus. Isang napakalaking pribilehiyo po nun, Panginoon, sa aming lingkod, Panginoon mo, na apakan mo, maruming basahan sa iyong banal na harapan, subalit itinuring mong mga anak, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang nagtalaga, Panginoon, ng mga pinuno ng bawat bansa, Panginoon. Kaya naman buo ang pagtitiwala namin sa iyo na ikaw rin po ang gagamit sa kanila upang ang lahat ng tao sa lahat ng dako, Panginoon, ng mundo, Panginoon, ay patuloy na mapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Lord Jesus, kiniklaim po namin ang kapangyarihan ng panalangin ito, Panginoon. Sama-sama po namin, Lord Jesus, na sinisenyuhan ang panalangin ito ng banal mong pangalan, Panginoon, ng iyong dugo, Lord Jesus. Lord, salamat sa power, Panginoon. Salamat sa anointing
Spirit na patuloy mo pong binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sapagkat hindi po nasayang ang oras, Panginoon, ng aming pong pagpapahayag ng aming mga naisin sa iyo. Sapagkat alam po namin na may katugunan sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Patuloy namin itinataas ang pangalan mo, Lord Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ng maingat ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ng mainit na tanghali sa ating lahat. Amen po ba? Wow, dahil sa init, di na sila makapag-amen. Hello, may kagalangan pa po ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, minsan pa po ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya. Welcome po sa gawain ng Lord. Andito yung family ni MJ. Hello, pwede po bang tumayo ang kanyang tatay at nanay? Ayan. So, palakpakan po natin ang Lord. Andyan din po yung kapatid niya. Tama ba, anak? Ano ang pangalan nito, kapatid? Si JM. Tama ba, JM? Tama ba? Tama ba, anak? JM. Ayan. So, andyan po yung kanyang pinsan. Ano nga name mo, anak? Diane. At saka si Dennis. Tama po ba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Welcome po. At naniniwala po ako na hindi ito yung una at huli. Tama ba? Kasi ito po ay kalooban ng Diyos na kayo po ay makasama namin para po naman ay kayo ay makarinig ng salita ng Diyos o kung meron na madagdagan ang inyong spirit ay makakain. Tama po ba? Hindi first time, Dennis. Hindi po first time dito. Sa lahat first time or may naaatinan ka na? First time talaga. Okay, glory to God. Kasi sila ate po ba, kapatid, ate, ay hindi first time, di ba? Pang-ilan na po ito? Pangatlo na. Kasi nagpunta kayo parang, 7 last word, tapos may Sunday service pa, and then ito. So yun. Tapos yung kapatid naman ni MJ, hindi rin first time. Pangatlo na ba to, anak? Pangalawa. Pangalawa pa lang po. Yung kasama mo dati, pinsan mo rin. Anak ni Joseph. So, wala siya ngayon. Nasa Marikina na. So, yan. So, sabi nga ni MJ, natutuwa siya sa Panginoon. Kasi alam niyo ba, isa sa laman ng prayer ni MJ ay ang kanyang family ay lumalim, lumago. Madala niya sa Lord. Kasi ito po yung kabuuhan, kapunuan ng buhay natin. Na una nating maabot, una nating masyira ng gospel, ng salvation ay ang ating pamilya. No? Bago tayo humayo, bago tayo paggamit para sa iba, ay family muna. 'Di ba? Mas masarap po na makita na buo ang pamilya na lumalapit, nagpapalago sa salita ng Diyos. So, Brother Dennis, salamat sa Lord dahil tumugon ka sa imbitasyon niya. Kami po instrumento lamang, pero naniniwala po kami na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ninyo. So, hopefully po, sa biyaya ng Lord, open ang inyong heart para sa Word, kasi ang Word po talaga ay may magagawa. Amen po? Amen. Tayong lahat, nabago ang pananaw sa buhay, nagkaroon ng katiyakan ng buhay dahil po sa Word, dahil sa salita ng Diyos. So, napakahalaga po niyan. Kanina sa ating verse, mga kapatid ko sa pananampalataya, anong sabi niya doon, kapatid? Saan niya makikita? John 15 verse? Napakaganda po ng verse na to. Bakit po ninyo na kaligtaan na ito'y napakahalagang paalala? Na ang sabi niya, kung mananatili, tama po ba? Kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita. Tama po ba? So bibigyan natin ng mas malalim na kahulugan yun kung mananatili. Alam niyo po, walang magagawa ang sinuman sa atin kung hiwalay tayo sa Diyos. Maaring maging successful ka, kapatid, na sa mga plano mo, sa buhay, na hindi mo isinasama ang Lord, pero at the end pa din, makakaramdam ka pa rin ng kahungkagan, ang lalim, ng tawag nito, kawalan ng kasapatan, kakulangan, yun, ibang word.
kakulangan. Kasi ang tunay po na kasapatan sa buhay, sa Diyos lang masusumpungan. Amen po ba? Kahit andyan na lahat, kahit nagtagumpay ka sa mga paghihirap mo, pagod mo, pagsisikap mo, pero at the end, ma-realize mo, kulang pa rin. Kaya nga napakaraming tao na nasa kanya na lahat, pero hindi pa rin tumitigil. Kasi may isang kulang. Naalala niyo yung kwento sa Bible? Isang napakayamang tao. Ang sabi niya, Panginoon, paano ko ba ma-save? Diba? Anong sabi ng Lord? Ibigin mo, igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang Panginoon. Tama? Ang sabi ng taong yan, ginawa ko na lahat yun, Lord. Ano pa? Oo, since bata. Kasi talagang napalaki siya na reliyosong tao. May pagkakilala or may pagkatakot. Alam niyang may Diyos, kaya may takot siya. Ginagawa ko pong lahat, nagbibigay ako ng ikapo. Hindi ako nakakalimot mag-Sunday service, tama? Magbigay ng time, paglinggo. Pero ang sabi ng Lord, may isa pang kulang sa'yo. Gusto mo talagang magkaroon ng kaligtasan? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Naku. Anong ginawa ng taong yun? Sumunod ba siya? Hindi. Tumalikod na malungkot kasi ubod siya ng yaman. Sabi siguro ng tao, aba, pinaghirapan ko to. Hindi biro, dugot pawis. Bago ko to nakuha. Itong lahat ng to, diba? Nang sabi ng Lord, napakahirap sa isang mayaman na makalapit sa Diyos. Ibig sabihin, ang kaharian ng Lord para lang sa mahirap? Hindi po. Pero ang ibig sabihin doon ng Lord, kung ang yaman mo kapatid ang nagiging dahilan para hindi ka makabigay ng panahon sa spiritual life mo, sa Diyos na may-ari ng buhay mo, baliwala ang lahat. Amen po ba? So sabi nun, kung mananatili ka lang kay Jesus at sa Word niya, hindi mo pwedeng maghiwalay ang Word at ang Panginoong Jesus. Dahil ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa, naroon ang salita at ang Diyos ay iisa. So meaning si Jesus, meron pang Word, ang salita ay nagkatawang tao. So sino yun? Si Jesus. So wag ho nating maliitin ang salita ng Diyos. Dahil nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Kaya pag ang pinag-uusapan ay Word na, manampalataya ka sa Word, makinig ka sa Word, wag po natin itong baliwalain. So ang sabi ng Lord, kung mananatili ka sa akin at ang sa salita ko, hilingin mo kung anong nais mo, at ito'y ipagkakaloob sa'yo. Kasi pagka nananatili ka sa Word, pag nag-pray ka kapatid, hindi pwedeng hindi mo sabihin, Lord, sinabi mo. Tama po ba? Lord, sinabi mo, my God shall supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Sinabi mo, Lord So ayaw ng Lord na napapahiya. Lord, sinabi mo, manampalataya lang ako sa Panginoong Jesus. Masisave ako at ang aking buong family. Tama po ba yun? Sinabi niya yun. Automatic ba yun? Hindi. Anong ibig sabihin, kapatid? Paano kang masisave yung family mo? Ako lang ang nagkaroon ng relasyon sa Lord. Ako lang ang may faith. Kasi mag-i-stand ka doon sa family yun. Ikaw yung magsisilbing ilaw, asin. Ikaw yung magsisilbing testimony ng katotohanan na buhay ang Diyos. Na powerful ang Word. Na nabigyan ka dito ng buhay na bago. Na nabigyan ka dito ng pag-asa. Na naayos ang pananaw mo sa buhay. Tama po ba? So ikaw yun, may mababago sa'yo. May makikita sa'yong kakaiba. Ay bakit nga ba ganito na ang anak ko? Ba't ganito na manalita? Ba't ganito na ang pananaw nito sa buhay? Tama po ba? Dahil sa Word. So anong magiging resulta? Darating ang araw, madadala mo sila sa Panginoon. Doon papasok yung pangako ng Diyos. Masave ka, ikaw lang at ang buong mong sambahayan. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. So wag po natin panghinayangan yung panahon na inilalaan natin. Tandaan po natin, Monday to Saturday, atin. Sunday, ilang oras lang. Matagal na po ang 3 hours. Sabihin na natin 4, kakain tayo. Pero hindi po yan kayang tumbasan, ikumpara sa makukuha natin kalakasan, katatagan at dalim natin sa salita ng Diyos. Na siyang nagiging dahilan kung bakit nakakaya natin yung bawat challenge sa buhay. Bawat pagsubok sa buhay. Okay lang anak, naiintindihan namin. God bless you, ingat ka. May trabaho po ang kapatid natin ito.
So sa biyaya ng Lord, sinisikap niya na sa unang part ng ating gawain ay maka-attend siya. So salamat sa Lord. Ingat kapatid. So papasok na siya ng trabaho niya. So balik tayo sa ating topic. Mahalaga pong ating namnamin yung salita ng Panginoon. Uulitin ko, powerful ang word. So kaya pag meron po ditong verse na ibinibigay, wag po natin sayangin yung chance. Unti-unti po tayong matututo. Yan po ay paraan natin para maihanda tayo. Ano pa ba? Ma-practice tayo na mag-share ng salita ng Diyos. Kasi dito pa lang, ilan-ilan pa lang tayo, hirap na tayo. Paano kung subukin na tayo ng Lord sa napakaraming tao? Kaya talagang natutuwa po ako. Ang heart ko ay galak na galak pag nakakakita ako ng matapang na taong nag-share, naka-megaphone, tama? Sa market, di ba? Matapang nilang sinishare ang gospel ng Panginoon. So, hindi natin kaya yon kung hindi sa tulong ng Lord. Pero sabi ko nga, practice, training ground po natin itong church. So, kaya pag may mga verse po, wag natin sayangin yung ating pagkakataon. So, kanina may bumati na, babati din ako. Sino mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. Hello mga tatay, Brother Aaron. Kapatid, pakitaas naman. Ayan, so 1, 2, si Paulo. Hindi pa ba tatay si Paulo? 3, 4, 5. Ayan. So may tatay din doon. May mga tatay pa doon sa loob. Ha? Mukhang tatay. Si Brother, Johnson. Brother J.R. din. Malapit na yan. Soon. I-claim nyo. May perfect time ang Lord. Amen po? So happy Father's Day po sa ating mga tatay. Kayo po yung regalo ng Diyos sa pamilya. Palakpakan natin ang Lord naman. So yan. So, kayo po yung mga hero ng family. At salamat sa buhay ninyo na binigyan kayo ng special na tawag nito, part sa family. Kasi hindi biro. Hindi kompleto pag walang tatay, di ba? Iba pa din pag may tatay at nanay sa tahanan. Sige po, tayo ay patuloy na sa gawain ng Lord. Ang topic natin first Sunday. Kasi ngayon ay third Sunday, supposed to be si Pastor Randy dapat ang mag-speak ngayon kasi third Sunday. Pero last minute po ay nag-message siya na hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. So sabi niya, kapatid, mag-prepare ka lang. So okay, Pastor, noted po kagabi pa, kahapon pa. Kasi nag-uusap kami ni Brother Johnson, sabi ko baka hindi niya maalala kasi nga may lakad kami last Sunday. Ako din, hindi sabi ko, ano ba? First, second ba? Kasi nga 5 Sunday pala tayo ngayon June. Kasi yung first Sunday pala, 2. And then 9 yung second, tapos ngayon 16. Kaya sabi ko, parang third na ba? Yun, third Sunday na pala. So last Sunday po wala tayong service dito. Kasi naki-join po tayo, nakipag-participate, nakigalak, nakipag-celebrate tayo sa ating mga kamanggagawa at kapatid sa pananampalataya sa Laguna, sa Cabuyao, Laguna. So hindi man lahat nakasama, pero may marami-rami din naman tayo na nakarating doon. So yung first Sunday dito, sinong nakaalala ng ating topic? Ha? Nandiyan na ba sa monitor? Okay. So andyan na sa monitor part 1. Anong sabi doon? So ngayon, part 2 na. So ako din kasi nagpe-pray ako, Lord, ano po yung itinuturo mo sa amin? Ano yung gusto mong pag-aralan namin ng ngayon? Anong mensahe mo? So yun, na-reveal sa akin ng Lord yung Matthew 7 verse 13 to 14. Pwede pong tumayo pong lahat para mabasa po natin yung word. Kasi wala naman po tayo mga hawak na Bible lahat. Pero andyan po yung verse. Tama ba na? Andyan. Tagalog ba yan? So kita ba mga kapatid? Kita ba? Hello? Kita po ba monitor? Okay, so walang dahilan para hindi ko marinig ang mga boses ninyo na binabasa ninyo ang mensahe or ang word ng Lord na binibigay sa atin ngayon. Okay, Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Go! Pasok kayo sa mag-ikot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapatagan. At ito ang dinaanan ng marami. Ngunit mag-ikot ang pintuan at makikita ng daan papunta sa kapatagan. At kaunti ang nakakatagal.
Okay po, manalangin tayo sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami una dahil nagkaroon kami ng katapangan, ng katatagang pagpapasya na ibigay ang panahon, ang oras na ito para sa amin pong spiritual life, para po sa pakikinig ng mensahe mo sa amin. Thank you Lord dahil may mga tinig kami para magpuri sa iyo. Meron kaming mga tinig para pasalamatan ka, para sambahin ka, O Diyos, dahil nilikha mo kaming kumpleto. Nilikha mo kaming perpekto, Panginoon. At ang ibabalik namin sa iyo ay ang pamumuhay namin na nakalulugod sa iyo. At isa sa kalooban mo, Lord, ang kami ay makakitaan na nai-excite kami makipag-fellowship. Hindi lamang sa isa't isa, kundi lalo higit, ma-excite kami, Lord, na maka-fellowship ka. Maraming salamat po dahil pinalagpas mo kami. Nagtagumpay kami sa isang linggong nagdaan, sa bawat hamon sa buhay. May mga ipinahintulot kang aming pinagdaanan. Salamat po. Iningatan mo kami. Sapat ang grasya mo para malagpasan namin ang lahat na ngayon sa patnubay at gabay ng Holy Spirit. Panginoong Jesus, minsan pa, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Kami ay nagpapasiyasat dahil wala kaming pwedeng itago sa iyo. Sabi nga po sa awit, kilala mo kami. Lahat ng lihim, alam mo, nakikita mo, wala kaming pwedeng itago sa inyo. Patawarin niyo kami, Lord. Marami kaming mga pagkakamali. Madalas kaming magkamali. Madalas kaming magkasala sa isip, sa mga salita na labis na hindi nagbibigay kaluguran sa iyo, sa mga kilos na hindi ayon sa kalooban mo, kilos o aming trato sa kapwa. Patawarin niyo kami, Lord. Panginoon, maraming salamat na lahat ng aming kahinaan nabayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, panatag kami ngayon na sa aming paglapit, sa aming pagdulog, sa aming mga daing, hindi mo kami bibiguin. Panginoon, itinataas ko sa inyo ang bawat isa na narito ngayon. Thank you, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod. I pray, katagpuin mo po ang bawat isa na narito ngayon. Nawa, makita mo ang puso nila na handa na tumanggap ng iyong pagtuturo, ng iyong pagtutuwid, ng iyong pagpapala. Dahil ito po ang kalooban mo ngayon, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na unawain ang mensahe ng Diyos. Pagkalooban mo kami ng sapat na karunungan. Tulungan mo kami maging focus ang aming atensyon sa salita ng Panginoon. Maraming salamat. Sinusuko po namin ang aming mga alalahanin, mga kabigatan, mga takot marahil, mga bagay na napilit na umaagaw ng aming mga oras, ng aming atensyon, umuubos ng aming buhay, aming mga pinagpapagalan, sinusuko po namin sa inyo in Jesus' name. Thank you, Lord, dahil ang tunay na rest, ang tunay na pahinga ay sa presensya mo. Sa piling mo, O Diyos, I pray na madama nila ang inyong pagsama, ang inyong pagkilos. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang alulod ng pagpapalang spiritual sa bawat isa. Pagpalain mo po at katagpuin ng bawat isa, Lord God. Maging ang maaabot ng tinig na ito sa mga paligid, sa left and right, Panginoon. Salamat sapagkat hindi masasayang yung mga salita mo. Magbubunga ito ng pananampalataya, pagsuko at paglapit sa iyo. Thank you, Jesus. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen at amen. Makaupo na pong lahat, but parang na-rapture na yung iba dito. Nasaan na? Asa na po yung mga kapatiran namin? Sino yung mga nakaupo dyan? Jason. Okay, Jason. Okay. Sino pa? Sino pa nandun na dapat ay nandito? Hindi pantay. Ruben, pwede bang dito ka? Okay, thank you. Hindi kita makita, EJ. Pwede kang tumayo anytime dyan. Dito ka, sa likod ni Ruben. Please. Salamat, anak. Salamat sa masunuring puso. Thank you, Lord. Maraming salamat sa buhay ninyo. Salamat sa time ninyo. At ulitin ko, mahalaga pong ating pag-aralan yung turo na ito, yung mensaheng ito ng Lord, dahil ito po ay warning, babala, wake-up call sa ating lahat na hindi po, ang Diyos ay hindi po nalulugod sa buhay na patuloy na nagkakasala o nagkakamali kahit alam mo na yung katotohanan. At isa din po ito sa paalala, turo sa atin na maging masipag na tayo. Kung masipag tayo ng doble and triple and
na magsipag tayo na i-share ang gospel of salvation kasi totoo ang puot o galit ng Diyos. So wag po natin baliwalain yan. O sinasabi natin, ay punong-puno ng habag ang Lord. Punong-puno siya ng grasya. Punong-puno siya ng pag-ibig. Kapatid, may hangganan ng lahat. May hangganan ng lahat. Ngayon, nandito tayo sa grace period na sinasabi, huwag nating sayangin. Amen po? So, ang sabi diyan sa Matthew, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Next. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kokonti ang nakakatagpo niyon. Oh. Medyo mabigat po pero ito yung katotohanan. Na sa daang patungo sa kapahamakan, anong sabi dyan? Meron ba sa monitor? Ito po'y maluwang at malapad. Ito po'y nagre-represent sa buhay ng tao sa mundo na walang bawal. Lahat pwede. Buhay na sinasabi nila sky's the limit. Habang bata ka pa, gawin mo lahat. Sabi, ano po? Habang bata ka pa, tikman mo lahat. Tama ba yun? Pero yun yung katotohanan sa mundo. Di ba? Ito yung sinasabi dito sa Bible na ang daan patungo sa kapahamakan ay pamumuhay na malayo sa Diyos. Pamumuhay na ang laging binibigyan ng pansin or binibigyan ng layak or gusto o nais ay ang laman. Ang flesh. Ang layo sa gusto ng spirit. Diba? Ito yung sinasabi ng Lord na i-invite mo next time na lang. Anong church? Para lang yan sa matatanda. Anong Sunday service? Para lang yan sa mga adult. Para lang yan sa mga grown-ups. Bata pa ako, teenager pa ako, enjoy ko muna ang buhay. Hello? Sabi ni Solomon, Ecclesiastes ba yun? Habang bata ka pa, gawin mo lahat. Gawin mo lahat ang gusto mo, pero ihanda mo ang sarili mo pagdating ng oras. Sapagkat ikaw ay mananagot sa Diyos. Amen po? Andyan po yung word. Nagsasabi ng mabuti at ng masama. So, pipiliin ng tao kung ano ang gusto niya. So, ang sarap mamuhay na alam natin na hindi tayo kinakwelyuan even ang ating Diyos na may-ari ng buhay natin. Tama po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Naroon sa atin ang kalayaan. Mamili. Pero ingat kapatid sa pagpili. Dahil lahat ng ating pamumuhay ngayon, aanihin natin bukas. Tama po ba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, hindi pwedeng walang bunga yan. Kung ano yung itinanim mo, hindi mo pwedeng aanihin yan sa sunod na araw o panahon. So mga kapatid, hindi tayo pwedeng mamuhay sa kalingawan. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasinungalingan ng mundo. Sa paraan, sa pattern ng mundo. Dahil yun ang dinaraanan ng mga tao na patungo sa kapahamakan. Andiyan ang salita ng Diyos muli. Paulit-ulit kong sasabihin. Number 2, ang daan papunta sa buhay, ito ay makipot. Tama po ba nakalagay dyan? Masikip, makitid. Pareho lang ba yun? Masikip, makitid, mahirap daanan. So ito ay nagre-represent sa buhay na hindi madali. Amen po? Ito ay nagre-represent sa buhay ng may kabanalan ayon sa katwiran at ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi madali. Pero kung kasama mo ang Diyos, kapatid, walang mahirap. Amen po ba? Ito yung puro complain. Ano ba naman yan? Kung kailan ako nag-praise the Lord, saka naman ganito kahirap ang buhay. Maigi pa yung nasa mundo ako at walang alam. Okay lang. O, ipapasok natin yung verse natin kailan lang. Ang nakakaalam ng katotohanan, subalit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So, alam mo na yung katotohanan, kapatid eh. Pero hindi mo pa ginagawa. Alam mo na, nasa panahon ng kailangan, hindi ka kung kani-kanino lalapit, kundi saan? Sa Diyos. Hindi ka kung kani-kanino kahingi ng saklolo. Sa Lord muna. Ang tamang paglapit, Lord, sa iyo ako lumalapit ngayon dahil ikaw ang may-ari ng lahat, even ang buhay ko, at maging yung kailangan ko ngayon, hindi ito lingid sa iyo. Kung kanino man, kung sino man, Lord, ang gagamitin mo, hindi ko alam. Isa lang ang alam ko, hindi mo ako pababayaang manatili sa sitwasyon kong ito.
Amen po ba? Palalayain mo ako, Lord. Dahil hindi mo hahayaan ang pangalan mo mapahiya sa buhay ko. Mga kapatid, ang sabi dyan, ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay merong cross na pinapasan araw-araw. Ayoko na. Bakit kailangan magpasan ako ng cross? Si Jesus lang ang may kakayang magpasan nun. Diba? Sino-sino ba mga cross natin sa buhay natin? Sabi niya sa Matthew 10:38, nandyan ba kapatid? Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-shortcut ka kapatid. Hindi mo pwedeng talunan yung cross na yan. Kailangan mong pagdaanan. Kailangan mong pasanin. Ano ba yung mga cross na yan? Yan ay punong-puno ng pagtitiis, punong-puno ng pag-unawa, punong-puno ng sakripisyo, ano pa? Punong-puno ng pagtitimpi. Tama po ba mga kapatid ko? Punong-puno ng hirap kasi cross. Imagine niyo yung cross na pinagdaanan, binuhat ni Jesus para sa kasalanan mo. Ikumpara sa pinagdadaanan mo ngayon, wala sa kalingkingan. So, sino ang cross? Pwedeng kapitbahay mo, asawa mo, anak mo, ano pa? O mismo ang sarili mo. Amen po ba? Kailangan mong pasanin upang malakad mo or mapili mo yung makipot, makitid, at masikip na daanan pero papunta sa buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Kadalasan sa atin, ayaw natin dumaan sa hirap. Gusto natin madali, di ba? Lalo na ngayon, maraming option. Tama po ba? Ito ba pahihirapan ng sarili ko? Dito na ako sa madali. Dito na ako sa shortcut. Pero hindi naman yan ang kalooban ng Lord. Hindi naman yan yung patungo sa buhay. Meron pang verse, Proverbs yata, pero pinaalala sa akin. May daan na ang kala ng tao ay matuwid, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Proverbs, di ba? So pwede nating unawain at i-relate sa religion natin or sa relasyon or sa mga bagay na spiritual na akala mo yung kinatatayuan mo ngayon ay yun na ang matuwid, yun na yung tama. Kontento ka na doon. Hindi ka na naging bukas sa word. Hindi ka na nag-search, hindi ka na nag-alam, hindi ka na nagsaliksik ng katotohanan. Tinatanggihan mo na kung ano yung sinishare sa'yo about gospel. Ay, wag mo na akong pakialaman. Okay na ako dito. Sarado, di kandado, di padlock. Walang pwedeng makabukas. Di ba ang sarap ng bukasin mind mo sa word? Ay, yung pala yun. Kasi pag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka basta-basta madadaya. Hindi ka basta-basta mapapaikot. Hindi ka basta-basta matuturuan ng malayo sa katotohanan ng sinasabi. Kasi alam mo nagbabasa ka alam mo yung truth. So, paano mo malalaman na sinasabi pala ni Jesus, I am the way, the truth, and the life? Kung hindi mo naman binasa. Paano mo malalaman ang sinabi ng Lord na God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Hindi mo naman binasa. Paano mo malalaman yung sinasabi ng Bible? Man shall not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. O nga no, buhay pala ng tao, hindi lang puro sa pagkain. Hindi lang puro sa tiyan. Dapat pala, pati yung spirit, yung soul ko kumakain. Hindi lang yung tiyan. Kasi pag puro tiyan, ano mangyayari? Maimpatso ka kapatid. Diba? Mabonjing, ano tawag? Bonjing ba yun? Ha? Di ka matunawan? Ano yung ibang nangyayari? Pag nasobrahan, ang tawag doon ay gluttony na, katakawan. Kasalanan din pala yun. Yung kakakain mo lang ngayon, wala pang 10 minutes, kain ka ulit. Tapos, may naamoy ka na naman mabango, kain ka ulit, wala pang 5 minutes. Tapos feeling mo, hindi ka pa rin nabubusog. Meron ka na naman naisip, parang kikrave ako nun kain ulit. Gluttony yun. So, hindi po maganda yon na practice o ng ating laging ginagawa sa buhay.
Bakit nga ba kailangan nating piliin at pagsikapang daanan ng makipot, makitid? Ano pa ang word dyan? Masikip na daanan. Dahil yun po yung paraan para makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Tama po ba mga kapatid ko? Sa pananampalataya. Alam niyo po, hayagang itinuro ni Jesus sa Luke chapter 13 verse 22 to ilan ba yan? 30. Yung hahantungan ng mga taong nagbabalat kayo lamang. Tama ba? O nagkukunwari na siya ay tagasunod ni Kristo. Saan yan? Lucas chapter, ano yan kapatid? 13 verse. 22 to 30. Sige nga po, pakibasa ninyo mga kapatid ko. Habang nagpapatuloy si Jesus, tama po ba? Papuntang Jerusalem, siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan, may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakonti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom. Nakasalo ninyo? Nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac, at Jacob, ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtataguyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan, kanluran, hilaga at sa timog, at kakain sa handaan ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Wow! Praise God! Magkakonek ba sa ating verse kanina? Sa Matthew? Yes? Pinagdidiinan ng Lord. Warning sa mga hindi naman pala totoo. Totoo, Kristiyano lang mag-Sunday. Kumusta ang Monday to Saturday? Mga kapatid ko sa pananampalataya, tingnan natin yung 24, anong sabi niya? Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Dahil marami ang nagpupumilit na makapasok pero sa paraan nila, hindi sa paraan ng Diyos. Ito yung sinasabing, ay bakit? Deserve ako mapunta sa langit? Religyoso ako. Diba? Naglalakad ako ng paluhod mula Padilla hanggang... Tatawa si Brother Aaron. Saan ba yung dinadayo kapatid pagka mahal na araw? Ha? Antipolo Bayan, yung cross na kilala pag mahal na araw? Ha? White cross. Ayan. So mula Padilla naman, tapos sa metro sa Manila, Baclara naman. Lord, deserve ako ha? Oy, natatawa si Sister Claire. Mukhang nagluluhod to mula Padilla. Hanggang ano pa? Ano pa yung ginagawa natin? Na pwede natin ipagbalaki sa Diyos? Lord, nagbibigay ako ha? Matulong ako. Lord, hindi ako nakakalimot ha? Ako pa nga nauuna eh. Hindi pa nga binibigay, hindi naman doon na eh. Diba? Wala tayong, minsan pinag-aralan natin yun, diba? Sa ano, sa prayer meeting. Na kung sino yung ang taas-taas ng tingin niya sa harapan ng Lord. Eh, Panginoon, hindi ako katulad sa tax collector na to ha? Hindi diba? Sinong in-honor ng Lord? Yung tax collector ba? O yung mapagmataas? Yung tax collector ang in-honor niya. Nasa sobra niyang hiya sa Diyos, hindi siya makatingin sa langit. Dinadabukan niya yung dibdib niya, Lord, wala akong maipagmamalaki sa iyo. Isa akong makasalanan. Wala akong pwedeng itago sa iyo, Lord. Habag mo lang ang kailangan ko. At yun yung gusto ng Panginoon. Lord, mula bata, mabait ako ha. Hindi ako masuwayin. Mabait akong anak. Responsable akong asawa. Pwede natin ipagmalaki, di ba? Good provider ako sa family. Diba? Mabuti akong halimbawa sa aking mga kaibigan o kakilala. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun, kapatid. Hindi mo pwedeng gawing daan yun. Pero ang sabi diyan sa next verse, ano sabi diyan sa 25? May 25. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan, sino yun? Pinuno ng sambahayan at isinara na.
Pag dumating na ang panahon, dumating na ang Lord, doon ka palang magseseryoso, doon mo palang tututuhanin ang pananampalataya mo sa Panginoon, kapatid, huli na ang lahat. Pero may pag-asa pa naman na masave ka, pugot ulo nga lang. Gusto mo pa bang dumaan doon? Kasi pag dumating ang Lord, anytime din natin alam, magkaalaman na nga sa uli kung sino ang kukunin ng Panginoon. Kaya nga ngayon, sabi ng Lord, pagsikapan ninyo. Ito yung ginagawa natin. Pagsikapan ninyo. Kung nagsisikap tayo, magsisikap ako, mag-iipon ako. Di ba ganon? Pagsisikapan ko to, pag-iipunan ko kasi meron akong gustong marating or meron akong gustong bilhin. Meron akong gustong ayusin. Hindi naman masama yun. May pangarap ako sa anak ko, pag-iipunan ko. Di ba ganon tayo? May gusto ang anak ko, gusto kong matuwa siya, pag-iipunan ko. Pagsisikapan ko. Pero bakit pagdating sa spiritual, sa soul, wala tayong ginagawang pagsisikap? Baliwala lang. Okay lang. Nakasanayan na lang Alam niyo po, ang tunay na pagsisikap, yung tumatalikod ka sa kasalanan at pilit nagsisikap kang humarap sa Diyos sa tulong ng Holy Spirit. Lagi mong ina-apply kung anong natututunan mo. Huwag pasok sa kabila ba yun? And then labas sa kabila. Di ba ganon yun? Tinanggap mo rito, ilabas mo doon. Mag-pray ka habang nakaupo ka dyan, Lord. I-bless mo ang heart ko. Ino-open ko ang heart ko. Maging mataba nawa ang heart ko na lupa. Kagaya ng isang matabang lupa na pag tinaniman mo ng inyong salita, ito'y magbubunga ng pagtitiwala, pananampalataya sa iyo at pamumuhay ayon sa kalooban mo. Ang sabi diyan sa 28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin ninyo. Saan kayang lugar yung iiyak ka at magangalit? Paano pa ba ilalarawan yung mga ngalit? Sa English yata is gnashing ng teeth, no? Kapatid, yung sa sobrang... Kailan nangyayari yun sa tao? Pag gano'n ang ngipin niya? Pag galit, tama? Yung sobrang galit mo na hindi mo na ilabas, tama? Gigil, oo, yung sobrang emosyon na yun lang ang pwede mong pang-express. Tama po ba ako, kapatid? Yung nangangalit yung ngipin mo. Isipin mo, saan kayang lugar yun? Yun yung lugar ng pagdurusa. Kapatid, yun yung lugar kung saan walang hanggang hirap. At saan yun? Ha? Dagat-dagat apoy o word dyan? Meron ba dyan? Sa impyerno. Kapatid, ang impyerno hindi para sa tao. Anong nakalagay dyan? Mayroon ba sa monitor? Pakibasa nga po. Lugar ng pagsusay, buhay ng impyerno. Oh, anong sabi? Lugar na nakalaan para sa mga demonyo at sa mga... Diba? May sinabi ba dyan lugar para sa mga tao? Hindi para sa atin ang lugar ng impyerno, mga kapatid. Kaya pag nagagalit ang tao, impyerno ka na sana. Ganon, di ba? Di ba may ganon? Narinig ka sa sobrang galit niya. Alam mo, hindi po para sa tao ang impyerno. Sabi dyan, nakalaan ito sa mga demonyo at mga kampo niya. Next verse, ito yung patunay. Saan yan? Matthew? Ha? Matthew ano? 25:41. 40? 25 po, 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, tama? Kayong mga isinumpa, hello, andyan ba? Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. May verse pa, 2 Peter. Tama po ba ako? Sa 2 Peter, para bigyang tibay niya ang salitang yan, 2 verse ano yan? 2 Peter chapter 2 verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno. So, totoo. Totoo, may impyerno ha? Kung saan sila'y iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. So, nakagapos yan mga kapatid hanggang ngayon. So, kung nakagapos ang demonyo, sino yung mga gumagalaw? Mga galamay niya lang pala yun. Pero, mga kampon. So, yung pinuno, si Lucifer, nakagapos, mga kapatid. Nag-aantay na hukuman siya. So, makinig po ha. Next po, ang sabi dyan, yung ating katawan na to, tama po ba? Meron ba dyan sa ating pag-aaral? Ang katawan ng tao ay may parte na maaring
maging sani ng pagkakasala at ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Totoo kaya yon? Hello? Lahat ng part ng katawan natin. Lahat. Anong sabi dyan? Verse ano yan? Saan natin matatagpuan yung patunay? Aklat ng Marcos. Marcos 9:43-48. Aklat ng Marcos. Nandyan po ba? Basahin niyo mga kapatid. Chapter 9, verse 43. Verse. Kung ang kamay mo. Andyan po ba? Ang nagiging sanhi. Dito muna. Ito muna ang bida. Kung ang kamay mo ang maging Sanhi ng iyong pagkakasala. putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Next verse. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sani ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapupunta ka sa impyerno. Ako po. 46. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. 47. At kung ang isang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, anong sabi? Dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa karya ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Matindi, ano po? Mabigat, pero ito'y katotohanan. Napansin niyo po yung mga binanggit niya? Mayroong kinalaman sa ating 5. Ano-ano yung mga yan? Ha? Ano po? Nandiyan ba? Kamay, paa, mata. Literal ba to? Na pag ang kamay mo na isa ang magiging sani ng kasalanan, putulin mo? Literal ba? Ha? Spiritual. Yung kung ano yung ginagawa mo. Okay. So kung ano yung ginagawa ng kamay mo na maglilid sa'yo sa pagkakasala, huwag mo nang gamitin yan. Tama po ba? Ikaw lang ang nakakaalam noon. Pwede mong ikaw lang at Lord. Tama? Kung saan dyan, left or right. Sabi mo, pag nanakaw, ano pa? Panghihipo. Pwede ba yung sinabi ko? Sister Claire. Kaya kung hindi tama yung panghihipo, please. Wrong. Yes, witness. Oo, kasi ginamit mo yung kamay mo. Ano pa? Judge, tama? Nagduduro ka. Tama po ba yun? Nagja-judge ka sa tao? Ikaw, mapupunta ka sa ano? Ganyan. Ginagamit sa pagpatay. Pwede. So, hindi po ito literal, no? So, ano yung next? Kung ang paa mo, paa ba? Next. So, ano yung mga paa? Ano ba pwedeng ginagawa ng paa? Kung ang paa mo ay dinadala ka sa bagay na ikakapahamak sa'yo. Bawal na, no? Warehouse. Wala naiisip ni Brother Johnson, no? Beer house daw. Ano pa? Sabon. Sabon? Ano pa? Kung ang paa mo magdadala saan? Kabilang bahay. Kabilang bahay, totoo. Diba? Kung dadalhin ka dito sa kabilang bahay. Sabi, asan ba asawa mo? Sumakabilang buhay na ba? Hindi daw. Sumakabilang bahay. So, ibig sabihin, nag-iba ng bahay. Okay? Nag-iba ng asawa. So, ganun po kaseryoso ang word. Na meron po talagang parte ng mga katawan natin na pwede tayong ipahamak. Ano pa yung next? Mata. Yung mata. Grabe to, no? Kung ang mata nito, ang paningin mo, ay nakatuon sa mga bagay na ano ulit, Johnson? Negatibo. Negatibo. Ano pa? Sa mga sexy. Oh. Shopee din. Sobra din. Pwede, no? Bakit? Paano pumasok yung pagkakasala sa Shopee? Sige nga, Sister Pen. Check out and check out. Tapos, paano pumasok yung pagkakasala? Naubos yung budget. Naubos daw yung manggastos ng the whole week. Napunta lang daw sa Shopee. Oh, maraming nakaka-relate dyan sa Shopee na yan. Kasi sa bahay namin nagro-roll ko lagi. Maribel. Ano pa? Mata, ano? Ano pa ang ano ng mata? Cellphone. Tingin sa sexy. Oh yes, oo. Judgment sa mata. Cellphone, pwede, ano? Nanonood ka na pala ng mga... Oo. Hindi na
sabihin ng crush mo. Ha? Ako sabihin crush mo. Crush mo. Mata. Sabi doon sa word, dukutin mo ang mata. Ano ibig sabihin nun? Hirap nun, ano? Dukutin mo? Takpan mo ba yung mata mo? Takpan mo mata mo, huwag mo nang itingin, huwag mo nang ituon, huwag mong hayaan. Tama ba yun? Huwag mong hayaan na doon matuon. Kasi tinuturuan ka ng Lord na makalaya doon. Tinuturuan ka ng Panginoon na huwag kang maalipin doon. Tama po ba? Kasi yun ang magdadala sa'yo sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, tingnan niyo po. Sa lugar na yon ng pagdurusa, ay may mga uod na hindi namamatay. Oh. Bakit kaya walang tigil, o walang humpay, o walang pagkatapos ang paghihirap sa lugar na yon? Bakit kaya? Samantalang dito, kahit naman magdusa ka ng sobra-sobrang ilang taon, may katapusan, may ending. Pag-usapan natin yung ating, anong tawag nito? Outward, ano lang ba to? Ito, physical. Di ba kahit anong lakas niyan, anong kisig niyan, anong ganda niyan, may hangganan. Tama? Ang katawan. Yung pang-outward natin. Pero yung nasa loob, ano yung nasa loob? Sino yung nasa loob? Ano yung tawag dun sa loob? Ito yung ating soul. Ang mapupunta ba sa pagdurusa ay ang ating katawan? Hindi. Anong mapupunta doon? Ano bang unang nagkasala? Ang katawan ba natin o ang soul? Anong nagkasala? Soul o yung body? Balik tayo sa ating basic, Oo. Pero ako sumasagot. Ang soul po ang pupunta sa impyerno. Kaya naisip ko, sabi ko sa Lord, oh grabe Panginoon. Kaya pala, hindi maubos-ubos yung hirap doon sa lugar ng pagdurusa kasi ang soul ang nandun. Nakita niyo po? Kasi kung itong katawan lang, konting sunog lang nito. Napansin niyo po? Di ba? Pagka ito ay kinikremate, di ba? Gasino lang to. Tama, Sister Sally? Oo. May isang parang 45 minutes nga lang sinara yung movie. Bilis. Abo na. So, may halaga pa ba yung ating katawan? Wala na. Pwede nang ihagi sa dagat. Diba? Pero yung soul ni nanay, nasan? Nasa piling ng Lord. Tama? Bakit nasa piling ng Panginoon? Kasi nung habang buhay pa, habang malakas yung kanyang body, kinilala niya ng kanyang body at soul ang ating Panginoon. Kaya ang nangyari, nabuhay ang kanyang spirito. Tama po ba? Kasi ang tao na walang relasyon kay Kristo, bagamat buhay ang kanyang katawang panlupa at ang kanyang soul, ang kanyang spirit ay patay. Tama po ba? Patay sa harapan ng Diyos. Magsasalita ka, kumakain ka, nagtatrabaho ka, naglalakad ka, nagagalit ka. Tama po ba? Kasi buhay. Buhay ang katawan mo, buhay ang soul mo, pero ang spirit mo, patay. Kaya tingnan mo kahit anong gawin sa'yo, hindi mo maintindihan. Tama po ba? Hindi ko talaga maintindihan tinuturo, hindi ko talaga maunawaan. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ang haba nila magbigay ng time. Pwede namang pagpasok ko sa simbahan, pagkatapos ko mag-sign of the cross, uwi na ako, bye. Peace be with you. Diba? Tama po ba? Kasi dito pa lang natin naiintindihan na kailangan pala natin namin unawain kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At makikita lang natin to sa pamamagitan ng kanyang salita at hindi sa paglabas-masok sa simbahan. Nagkakaintindihan po ba? Kasi hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay ligtas. Tama po ba? Paano ka maliligtas? Kilalanin mo lang kapatid ang Diyos, si Jesus. Bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo, wala nang iba. Kilalanin mo lang na namatay si Jesus para sa'yo. Naghirap siya sa krus para sa'yo. At pag nagawa mo na yon, doon ka magsimula dumaan sa proseso ng paglago mo bilang tagasunod ni Kristo. At hindi ka lalago kung hihiwalay ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Lalago ka kung maglalaan ka ng panahon para sa spiritual life mo. Amen po ba? Kasi doon ka tuturuan kung paano mo iintindihin, uunawain. Dito ka matuturuan kung paano ka manalangin. Kasi tayo, nasanay tayo sa panalangin, sinasaulo. Tama po ba mga kapatid ko? Namulat tayo sa paraan ng pananalangin
binabasa. Tama, hindi? Kinakabisado at sinasaulo ay iisa anak. Di ba? Pero nung nakilala na natin ang word, pwede naman pala ako makipag-usap sa Lord kahit wala akong tinitingnang kodigo. Pwede naman pala ako humingi ng tawad sa Diyos kahit hindi ako pumunta sa simbahan. Di ba namulat tayo sa turo? Na kung ikaw ay mangumpisal o humingi ng tawad, kailangan mo pang tumakbo sa simbahan at mangungumpisal po ako. E paano kung hindi present yung pagkukumbinsalan mo? Ay, tama. Mangumpisal ka, wala naman doon. Tama? Samantalang pwede naman pala, anumang oras, saan ka man, pwede kang humingi ng tawad sa Diyos. Tama ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Anong sabi sa John 8:32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming bagay na pwede tayong palayain ng Diyos. Akala mo lang kapatid, malaya ka kasi malaya kang nakakapunta kahit saan. Hindi ka nakagapos, hindi ka ang tawag nito? Hindi ka nakapiit sa bakal na rehas. Hindi ka nakaposas. Pero ang totoo, alipin ka ng galit, ano pa? Alipin ka ng takot, alipin ka ng pag-aalala, alipin ka ng pamahiin, ano pa? Alipin ka ng maling paraan ng paglapit sa Diyos na hindi mo aaminin. Kasi sasabihin sa'yo ng katawan mo, ano ka? Kung ano yung nakagisnan mo, yung ka na hanggang mamatay ka. Papayag ka nun? Alamin mo yung katotohanan, andyan ang salita ng Diyos. Then pag alam mo, kahit sino makausap mo, maidedepensa mo ang iyong kaligtasan. Nagkakaintindihan mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang pinag-uusapan natin dito patungkol sa ating patutunguhan. Na ang Diyos ay hindi nagbibiro dahil lahat ng ating ginagawa ay may kabayaran, may hantungan. Pero ang sabi sa Bible, ang impyerno, ang lugar ng pagdurusa, hindi para sa tao, kundi para sa mga demonyo at sa mga kampo niya. So bakit nangyayari na makikita natin na maraming mga tao namumuhay sa maluwag? Ano pa bang word ng maluwag na malapad na daan, ngunit patungo sa kapahamakan? Dahil yun yung gusto ng tao. Masayang buhay, maayos ay malayang buhay na walang bawal. Kahit easy, yes, madali. Kahit alam nilang bawal, wala silang kapangyarihang tanggihan, wala silang kapangyarihang makaalis doon. Hallelujah. So, salamat mga kapatid dahil talagang kalooban ng Lord na atin pong mapag-aralan ang katotohanan nito. May magkaiba po ba ang pagsisisi ng tao sa flesh lang at pagsisisi na nagmumula sa soul? Sige nga po. May pagkaiba ba, kapatid? Brother J.R., may pagkaiba ba? Yes. Bakit kaya? Magkaiba yung pagsisisi ng nagsisi ka lang in flesh mo, pero nagsisi ito within, sa loob, na andun yung soul, nagsisisi. Kinikilala niya, makasalanan siya, ang Lord lang ang pwedeng magpatawad sa kanya. Paano makikita? Okay, babalik ulit. So ito yung nadadala lang sa emosyon, tama? Iiyak, temporary, pero pag kalipas na wala na yung emosyon, balik sa kasalanan. Pero pagtutuhanan mula sa soul, andun ang conviction, andun yung pagkilos sa loob na hindi ka na dapat paulit-ulit sa pagkakasala dahil pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya malinaw na ang dapat ang nagsisisi ay ang kaluluwa mo din, hindi lang yung flesh mo. Kaluluwa at ang flesh mo dapat magkasama, hindi lang yung flesh. Kaya pala merong mga mababaw ang pananampalataya kasi nadadala lang sa emosyon. Pero walang malalim na kapit ang kanyang kaluluwa sa salita ng Diyos. It's a choice pa rin mga kapatid kasi nasa iyo ang pagpili. Kasi kung gusto mo talaga sa umpisa mag-struggle, lumalaban yung iyong katawan, yung iyong flesh. Pero sa loob mo may nagsasabi, maganda yan. Yan ang kailangan mo. Magtatalo. Pero pakainin mo ng pakainin yung loob mo, yung soul mo, tinanggap mo na si Jesus, yung spirit mo, at mananalo yan. Amen? Manadaig ng soul, ng spirit, ang flesh. Dahil yun ang talagang nararapat na pakainin. So mga kapatid, meron dyan paalala ang Lord
na dapat maging aware tayong lahat? Sa Matthew 8:12, nandyan ba? Anong sabi sa Matthew 8:12, kapatid? Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itapon sa kadiliman. Mananangin sila doon ang mamali at ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga taong dapat, sipin nyo, dapat sana'y kasama sa kaharian. Ano ibig sabihin nito? Sinong binabanggit dito? Ikaw, ako, na dapat kasama. Meron palang hindi makakasama. Malinaw to. Kumbaga, lahat na tao nakadesenyo talaga papunta dapat. Hindi eh. Nakadesenyo. Ngunit may taong dapat sana'y kasama. Dapat kasama sa kaharian. Pero itatapon sa kadiliman, nananangis sila doon at nangangalim ang kanilang mga ngipin. Ito yung kanina na binasa natin sa Luke chapter 13. Yung nagkukunwari, nagbabalat kayo. Eh di ba wala tayong pwedeng itago sa Lord? Nakikita niya lahat? Amen po ba? Kaya tayong lahat tinuturuan. Tayong lahat pinapaalalahanan ng Diyos. Kasi ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kaya nga sabi niya dyan sa 2 Thessalonica, alam kong bakit ang hirap-hirap doon. Walang katapusang hirap, then wala doon ang Lord. Tama ba? Wala doon ang Diyos eh. Oo. Anong sabi diyan sa Thessalonian? 2 Thessalonica, kapatid. Basahin niyo po, please. Kaya naglaganap ako'y parusahan ang lahat na hindi pinilala sa Diyos at hindi sumusunod sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Hihiwalay ka eh. Wala doon ang Lord. Kaya hindi mo talaga kaya. At ganun din yung mangyayari. Pag naiwan ka, wala na ang Holy Spirit, kapatid. Dito ngayon kaya pa natin. Hirap, pagod, sakripisyo, pagtitiis, pangunawa. Kaya pa natin. Pagpipigil, kasi andito pang Holy Spirit. Pero pag dumating na kinuha na ng Lord ang mga Kristiyanong tunay, kapatid, mag-stand ka talaga to the point na dumating na papupugot na lang sa ulo kaysa naman mapahamak. Aanin mo naman yan, katawan lang yan eh. Pero yung soul mo, mapapahamak, magdudusa sa walang hanggang kaparusahan. Ganun ba kalupit ang Diyos? Ganun ba siya katindi? Binibigyan niya ang lahat ng chance na magsisi. Tama po ba? Dito tayo magtatapos. Anong sabi dyan? Matuwid ang hatol ng Diyos. Binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon. Kapatid, hindi bukas, hindi sa susunod na taon ng kaligtasan, kundi ngayon. Amen po ba? Sabi niya dyan sa Romans, tama? Chapter 2. Hello, nandyan po ba kayo? Andyan po ba sa monitor natin ang Romans chapter 2, verse 4? Hanggang 11. hinahamak mo ba ang Diyos sapagkat siya'y napakabait? Tama? Matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod ka sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mo magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon. Kung kailan ihahayag ang puot at ng makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasakitin ng mga taong makasarili, ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una mga Hudyo, gayon din ang mga Hentil, ngunit kapurihan, karangalan, kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una mga Hudyo, at gayon din ang mga Hentil, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Pantay ang Lord. Wala siyang favoritism. Kaya hindi totoo, ang lakas-lakas mo naman kay Lord. Bakit ganun? Ikaw maraming answered prayer, ako wala. Hindi po totoo. Walang favoritism ang Lord. Amen po? Lahat tayo dinirinig ng Diyos. Depende yan sa heart mo, kapatid. Depende sa faith mo. Depende sa pag-claim
i-claim mo sa promise niya. Amen po ba? Mga kapatid ko sa pananampalataya, sabi dito sa ating hamon na iiwan ko bawat isa, huwag tayong matakot sa mga taong pwedeng manakit sa ating katawan. Diba? Takot tayo, baka saktan tayo, kaya kahit mali, sige na lang. Tama ba? Takot tayong iwan, kaya kahit mali, sige na lang, ayun na lang. Tama po ba? Takot tayong mahalin, kaya kahit mali, sige na lang. Anong sabi dyan sa Bible? Matakot ka sa Diyos, ito ang dapat mong katakutan. Sister Giselle, please. Huwag ninyong, basahin niyo po, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Malinaw po ba? Na kung meron man dapat tayong katakutan, walang iba kundi ang Diyos. So huwag tayo magpasindak sa mga tao, sa kapwa natin na sisindak. Oo, tama, huwag ka magpasindak sa asawa. Kasi ang Lord lang ang dapat natin katakutan. Kung alam mong tama ka, manindigan ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Wala pong nakakatiyak ng buhay natin sa susunod na araw. So sabi ng Lord, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi sa susunod. Amen po ba? Gusto po ba ninyong makatiyak ng kaligtasan? Naku, ayaw. Gusto niyo po bang mapabilang kayo sa kaparusahan, kapahamakan? Hindi, syempre. Kaya nga tayo nandito. So anong pipiliin natin? Yung malawak ba? Yung malapad? Makitid? Makipot? At Masikip na daanan, subalit buhay na walang hanggan. Ibig sabihin kapatid, kahit anong hirap, huwag kang bumigay. Huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Mag-stand ka sa katotohanan. Sino pa dito hindi nakatanggap sa Lord? Huwag mahihiya. Kaluluwa mo ang pinag-uusapan. Please, taas po ang kamay. Sino pang hindi nag-surrender sa Panginoon ng kanyang buhay? Hindi pa siya nag-surrender sa Diyos. Renew. Sino pa? Ben. Sino pa? Sino pa po? Sa mga bagong dating po, tumanggap ka na sa Panginoon, anak? Hindi pa. Sila, mama mo tumanggap na to, nung 7 last word. Sino pa po? Brother Joseph. Sino pa? Brother Dennis. Nasaan na yun? Si, anong pangalan nito, anak? Dayan, nakatanggap ka na sa Panginoon sa church na inaatinan mo? Tanda mo kung kailan? Hindi. Pero sigurado ka. Wala pang overdose ang pagtanggap sa Lord. Kung sa feeling mo hindi ka sure, pwedeng ulitin. Asa na ang ating musician? Pwede hong lumapit dito lahat ng hindi pa tumanggap sa Panginoon. Adrian, Ruben, ang inaalok ko po ay hindi pagpalit ng reliyon, kundi relasyon sa Diyos. Tandaan natin ang kaligtasan ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, hindi sa susunod na buwan. Ang binibigay ng Lord ay walang bayad. Libre. Ang kailangan mo lang, kapatid, maniwala, manampalataya. Kayo, asan na yung mga tinawag ko? Huwag pong mahiya. Tandaan mo, kaluluwa ang pinag-uusapan. Brother Dennis, Brother Joseph, dito po. Sige po. Diyan lang, no. Harap lang dito sa akin, kapatid. Yan. So wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Mananalangin po ako ng pagtanggap. Tapos, sasabihin ko lang sa inyo, mananalangin ako, uulitin nyo lang. Dahil kilala kayo ng Diyos. Alam na alam ng Panginoon ang laman ng puso nyo. Tama po ba? Kilala niya ang mga pangalan nyo, lahat ng mga hibla dyan sa inyong katawan. Mga ugat na dumadaloy hanggang sa puso nyo, nakikita ng Panginoon. Si Tatay Gilbert, halika, Brother Gilbert. Walang overdose ang pagtanggap sa Lord. Kung hindi ka nakakatiyak, gawin mo ulit. Okay lang, Ruben, tumayo
nagkakaintindihan po ba? Panginoong Jesus, kung maaari sabihin niyo, ako po si Adrian, ako po si Joseph, ako po si Dennis, ako po si Ruben, ako po si Gilbert, ako po si JM. Ano tunay mo pangalan, anak? Julian May. Pwede mong sabihin yun. Dahil kilala ka ng Lord, pero mas masarap. Mas gusto ng Panginoon, naririnig niya, na tao sa puso ang iyong paglapit sa Panginoon. Sasabihin mo lang, Panginoong Jesus, lahat ng sasabihin kong prayer, uulitin nyo lang. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid? Say amen po, mag-i-start na tayo. Amen. Okay. Yung mga nakaupo, mag-pray po kayo ng libo-libong anghel na maranasan ng mga nakatayong ito, natatanggap sa Panginoon yung katotohanang buhay siya at makapangyarihan. Na ang salita niya ay may magagawa, na may pagkilos, na may paghipo sa bawat area ng buhay, na mga nakatayong ito na nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan, na nangangailangan ng paglaya sa mga kahinaan, sa mga pagkukulang, sa mga pangamba sa buhay. Marami tayong mga kabiguang kinakaharap, subalit higit kang kilala, kapatid ng Panginoon. Isuko mo sa Kanya lahat ng yan. Ilapit mo sa Kanya lahat ng yan. Huwag kang magtitira. Lahat ibigay mo. Dahil higit na kilala ka ng Panginoon. Higit siyang may kakayahang ayusin ang buhay mo. Higit siyang may kakayahang itama ka sa lahat ng pagkakamali mo. At higit sa lahat, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa iyo sa lahat ng mga kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O God. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Glory to your name, O Jesus. Magsisimula na po tayo. Panginoong Jesus, lakasan niyo po. Panginoong Jesus, ako po si... Sabihin mo ang pangalan mo, ako po si... Lumalapit sa inyo ngayon. Naniniwala na may magagawa ka, Panginoon, sa aking buhay. Panginoong Jesus, naniniwala po ako sa kapangyarihan mo. Naniniwala po ako sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at nagdusa dahil sa mga kasalanan ko. Naghirap ka, Panginoon, dahil sa mga kahinaan ko. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Marami akong kasalanan. Marumi ako, Panginoon. Sabihin mo, hindi ko na po kaya yung kabigatang nararanasan ko. Ikaw lang, O Diyos, ang makabibigay ng kagaanan. Tulungan mo ako, Panginoon. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko mula sa pagkabata hanggang sa ngayon. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito lang ang paraan upang ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sabihin mo, mula ngayon, ikaw na ang Panginoon sa buhay ko. Hindi na ako. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang masunod. Panginoong Jesus, tulungan mo ako ayusin ang buhay ko. Tulungan mo ako dahil gusto ko po mangyari ang magandang plano mo sa buhay ko, O Diyos. Panginoon, isulat
sa kabutihan mo, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ni Adriana tumanggap sa iyo. Higit mong kilala ang taong ito. I pray, Lord, na mag-grow siya sa iyong word. Lord, maraming salamat sa pusong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay ni Joseph. Panginoon, naniniwala ako, napakaganda ng plano mo sa taong ito, Lord God. Higit mong kilala ang taong ito, Panginoon. Sa tindi ng mga pinagdadaanan niya, nalagpasan niya ang lahat ng iyon. Dahil ikaw ay buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. May maganda kang plano sa buhay niya, Lord. I pray, yun po yung mangyari. Maraming salamat sapagkat hindi ka nauubusan ng chance para sa buhay ni Joseph. Laging may chance para siya'y makaranas ng buhay na payapa, panatag, malaya sa kasalanan, malaya sa kalupitan ng mundo. At ito'y kapayapaan ang puso igawad mo sa kanya in Jesus' name. Kagalakan sa pagharap, even mahihirap at mabibigat na problema. Tulungan mo siyang lumapit sa iyo patuloy. Tulungan mo siyang makadama ng kalapitan mo. Yakapin mo siya ng iyong pagmamahal, Panginoon. Iparanas mo sa kanya ang tunay na kasagutan ay sa iyo lamang. Salamat sa kaligtasan na kanya pong tinanggap in Jesus' name. Maraming salamat sa buhay ni Ruben. Sa mura niyang edad, I pray na maintindihan niya palalo. Maunawaan niya, ang tinanggap niya ay ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas sa kanyang buhay. Lord, I pray na mag-grow ang bawat word sa puso ng batang ito. Maraming salamat sa buhay niya. Lord, maraming salamat sa buhay ni JM. Thank you, Lord, hindi nagkataon kung bakit siya nandito. Kalooban mo, Lord, na makilala ka pa ni JM na mas malalim at mas bibliyang kaparanganan pa. Marami siyang pangarap. Marami siyang gusto. I pray na yung plano mong maganda ang mangyari kay JM, Lord. Samahan mo siya sa kanyang mga pangarap in Jesus' name. Hallelujah. 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 Glory to God. Lord, maraming salamat sa buhay ni Dennis. Ini-entrust ko sa iyo, Panginoon, ang taong ito. Salamat sa buhay niya. Thank you, Lord, sa heart niya na open sa iyong word. Thank you, Lord, sa faith niya sa iyo, Panginoon. Salamat, dinako mo siya sa tahanan mo upang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. At salamat sapagkat hindi niya tinanggihan ang offer mo. Ang regalo mo sa kanya, ang buhay na walang hanggan. I pray na samahan mo siya, Panginoon, sa bawat araw. Lord, ano bang pinagdadaanan ng anak mong ito, tulungan mo siyang makayanan ng lahat. Tulungan mo siyang tumawag sa iyo. Turuan mo siyang manampalataya sa iyong salita. Turuan mo siyang magtiwala sa paraan mo, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na higit na nakakaalam. Marami pong salamat. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay ni Brother Gilbert. Thank you, Lord, na higit mong kilala ang taong ito, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. In Jesus' name I pray, ang pagdaloy, ang pagkilos ng Holy Spirit sa lupa niyang katawan, Panginoon. Higit mong kilala ang taong ito, Lord Jesus. I pray na sa kabila ng lahat, merong peace sa heart niya. Meron pong panatag na puso't isipan dahil ikaw ay tapat. Dahil ikaw ay mabuti. Gaganapin mo ang lahat ng pangako mo sa buhay ng anak mong ito. Lord, I pray ang kagalingan mo na ulo hanggang talampakan in Jesus' name. Sabi mo, Lord, sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, magaling na po kami. Magaling na si Brother Gilbert. I pray, Panginoon, na matutunan niyang lumapit manampalataya sa iyo, Panginoon. Matutunan niyang lumuhod sa iyo, dakilang Diyos. Patuloy kang lapitan. Patuloy kang hinga ng tulong. Ang saklolo ay sa iyo lamang. Thank you, Lord Jesus, sa buhay ng kanyang kabiyak. Salamat sa katatagan, tibay ng pananampalataya. Salamat sa heart na palaging nagpipraise sa iyo. Salamat sa heart na merong faith sa iyo. Salamat sa heart na merong sakripisyo na nagmumula sa iyo. I pray na patuloy mong kilalanin ang hirap, ang pagod, na mapalitan ng kapanatagan, kagaanan, kapayapaan, kagalakan. Thank you, Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Sa iyo ang mataas na papuri. Sa iyo ang pagluwalhati. Salamat, Lord, sa katugunan sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo makaupo lang, ha? Alam niyo po, hindi kayang tumbasan. Mga nagdidiwang sa heaven, nagpiging. Ano ba yung piging sa English, Brother Johnson? Piging, celebration. Tama? Yes, party. May piging sa heaven. Kasi maraming soul ang naligtas. Magpatuloy, magpalago, magpalalim, kasamang mga kapatid sa pananampalataya. Huwag iwasan ang mga
tumutulong para kayo ay lumalim sa pagkakilala ninyo sa inyong Diyos na tagapagligtas. Amen. Sino po ang nasa tithes and offering? Pwede pong lumapit na agad. Mic po. Mic po. Dito yung kanina. Mic po, mic. Na kanino mic? Ayan po, dadako na po tayo sa pagbibigay. Yung babasahin ko pong verse ay nabanggit na po ni Pastora sa introduction po niya. Sa Philippians 4:19 po, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, ayun po mga kapatid, sa verse po ito, yung pangako ng Diyos na our God will provide, will supply our needs dahil sapagkat ang ating Panginoon ay great provider po. Lahat ng ating mga pangangailangan ay ibinibigay niya sa atin. At higit sa lahat, ang ating pangangailangan ay hindi higit sa ating Panginoong Diyos. So dito po pinapakita po yung great assurance of provision ng ating Panginoon sa buhay po natin. Na He will supply all our needs. Hindi lamang po yung kunting bagay lang na ating hinihingi, kundi lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga, God is God. Therefore, He is able to provide all our needs. He will supply all our needs dahil sapagkat siya ang ating great provider. Tapos pag tayo'y anak ng Diyos at tayo'y mananampalataya at naniniwala na lahat ng meron tayo, lahat ng bagay na nakukuha natin, nakikita natin, even to yung ability natin sa pag-work, sa ating, kung paano tayo kumikita sa pang-araw-araw na pangkabuhayan natin, si Lord po ang nagbibigay noon. So, mga kapatid, hindi lamang po yung pangako ng Diyos, ang ibibigay niya is yung physical na pangangailangan natin, hindi lamang po yung clothing natin. Pagkos refer din po dito sa pangako ng ating Diyos na He will provide din po yung ating spiritual needs, yung pang-spiritual na aspeto ng ating buhay, kung paano tayo lalago. Depende na po din yun sa atin kung gagawin po natin para tayo po ay mag-grow. So, dito po sa verse na to ay pinapaalala natin at niremind tayo ng ating Panginoon na lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo po. Kaya tayo po ay magbigay.